Ano nga ba ang posibilidad na baka dalawang players ng Converge Fiber Xers ay lilipat dito sa San Miguel Beer? Iyan daw ang pinag-iisipang mabuti ngayon nitong SMB, lalo na at gusto nila na pagdating dito sa finals na talaga namang goal nitong si Coach Leo Austria ay hindi na nila kinakailangan pang gumawa ng mga transaksyon. Ibig sabihin, kung gagawa ng trade ng San Miguel, gusto nila ay ngayon na ito mangyari. At ang tinitignan daw nila ayon dito sa mga reports na lumalabas ay ang kukunin daw nila ay itong si Gio Ambohot at itong si Shawnee Winston. Kung pag-uusapan natin yung trade po, pwede na siguro na itong si Motaw Tua ang ite-trade para dito kay Gio Ambohot at ito namang si Jeron Teng para dito kay Shawnee Winston. Posible rin na baka si Andres Kahilig ang i-trade nila kaysa dito kay Tautua. Depende yan sa mga pag-uusapan. Ang maliwanag dito, gusto rin makuha ng San Miguel itong si Ambohot dahil ito isang 3-point shooter na 6'7 ang height. Plus, itong si Shawnee Winston, alam naman natin kung gaano kaganda ang nilalaro nito ngayon at isa na siya dito sa mga top scorer sa liga. Kaya parang ito ang gustong idagdag ng San Miguel Beer dito sa kanilang lineup. Kaya nga, mukhang itong San Miguel talaga ay determinado na makipag-usap dito sa Fiber Xers. Ngayon, nandito na lang yun sa Converge kung papayag dito sa offer nila na ang kapalit ni Winston ay si Jeron Teng at ito naman si Ambohot ay itong si Tautua o kaya si Andreas Kahilig. Kung sakasakali na matuloy ang ganitong usapan, posible na itong San Miguel Beer at itong Converge magkaroon yan ng isang anunsyo tungkol dito sa kanilang napagkasunduan. Kaya nga hindi na tayo magtataka kung sakasakali na itong San Miguel ay ituloy ito, lalo na at alam natin na medyo malaki ang ambisyon nila ngayong season na to at sa susunod pa. Napag-uusapan itong SMB at itong SMC ngayon. Yung sister team nila na Barangay Ginebra ay marami nagtatanong kung ito kaya si Jamie Malonzo ay ite-trade ng Barangay Ginebra pabalik dito sa Northport Batanguer para kay William Navarro. Marami nakakapuna na itong laro ni Malonzo ay hindi na raw katulad nung dati. At yan ang marami din na nagsasabi na baka ito eventually nga ay mapalitan na at ibalik dito sa Northport para dito kay William Navarro na ang ganda na ng nagiging performance ngayon dito sa Northport Batanguer. Isa yan dito sa mga espekulasyon na lumalabas na lalo na at itong si William Navarro ay sabi nga nila ever since si Arvin Tolentino hindi nakakapaglaro ay lumalabas yung talagang capabilities nito at bagay na bagay daw ito dito sa Barangay Ginebra. Kaya nga marami nagsasabi talaga na itong si Navarro ay pwede talaga dito sa Gene Kings. Lalo na at alam naman natin na itong si Coach Timko na gusto niya yung mga big men na mga athletic at itong si Navarro parang fit na fit doon. Kaya nga marami naniniwala na ito eventually ay mapupunta rin dito sa Barangay Ginebra. Ngayon, ang tanong na lamang ay kung papayag itong SMC kasi meron ding mga reports na lumalabas na baka itong si William Navarro ay gusto rin kunin nitong San Miguel Beer. So baka magagawan itong magkakampi, itong sister teams, ang San Miguel at Ginebra. Depende na lamang kung ano raw ang pag-uusapan. Pero sa ngayon mukhang ganyan nga. Dito raw si William Navarro ay baka mapunta dito sa Barangay Ginebra. Pero depende pa rin yan kung sila magkakasundo. Kaya yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong management, nitong San Miguel at ng Ginebra. Kung alin sa kanila mapupunta ito si William Navarro. Pero kung sa Ginebra, baka si Malonzo ang kapalit. Samantala naman, mukhang itong TNT Tropang Gigay gumaganda na talaga ang performance nila. Pagkatapos ng sunod-sunod na talo para mag-umpisa ang Philippine Cup, rumaratsada na ang tropang 5G at maraming naniniwala na magkakasunod-sunod na talaga ang panalo nito. At nakita na natin parang nakapag-adjust na talaga sila na wala itong si Bearfield at ang laking bagay ng panalo nila kontra dito sa SMB. Parang yun talaga ang gumising dito sa tropang 5G. At ngayon ay ready na talaga sila na ipakita na isa sila sa magiging top teams dito sa PBA. Tandaan natin itong tropang 5G. Gusto niya na maka-Grand Slam kaya magiging matindi yung labanan talaga dito. At sa ngayon mukhang yan talaga ang balak nitong TNT Tropang Giga ang siguraduhin na sila ay makaka-Grand Slam. Pero pag nating alisin yung posibilidad na kahit magandang nilalaro nitong line-up ng
tropang 5G, baka gumawa pa yan ng major move katulad ng pagkuha kay Barefield o kaya kay Bolick para masiguro talaga 100% na at least ginawa na nila ang lahat kung susubukan nila maka-Grand Slam. Mahirap kasi kung hindi sila mag-trade para kay Bolick o Barefield pagkatapos hindi sila nanalo ng Grand Slam. Nang iisipin siyempre, ano kaya kung nag-trade kami para kay Bolick o kay Barefield? Baka kung ginawa namin yun, baka nakuha yung Grand Slam. Kaya sa tingin ko, iyan yung pinag-aaralang mabuti ngayon. Nitong lineup ng TNT Tropang 5G, kung ano ang gagawin nila. Kaya pwede nating masabi talaga na kinakailangan masiguro nitong Tropang 5G na gagawin nila ang lahat. Ngayon, kung ikaw naman ito si Coach Chot Reyes, ang dami mong options na pwedeng maging available. Kaya kinakailangan mo na lamang tignan dito kung si Barefield nga o si Bolick o kung magde-decide ka na mag-stay na lamang dito sa kasalukuyan mong lineup at yan ang gagamitin mo para masiguro na hindi ka naman mapag-iiwanan ngayon. At ang huli nating balita, ito nga bang Converge Fiber Xers ay gagawa ng trade para mas mapalakas itong roster nila. Dahil sa ngayon, nakita na natin na hindi pa nila kayang sumaway dito sa Barangay Ginebra. Marami nga nagsasabi na baka itong Barangay Ginebra, itong Converge Fiber Xers, kinakailangan kumuha pa ng additional players para yung kanilang roster talaga ay makapag-compete. Nakita na natin na ito si Jordan Heading hindi pa rin nakapaglalaro. Kaya nga mukhang kinakailangan ng additional na kung hindi lang point guard kung hindi isa pang scorer. Dahil ito si Jordan Heading, yan ang naging go-to guy nitong Converge Piper X's nung nakaraang conference. Lalo na ngayon at walang import, lalo nilang kinakailangan na magkaroon ng isa pang player na magagamit. Kaya nga sa tingin ko, itong si Jordan Heading talaga very important dyan. Ngayon kung hindi nila makuha si Mikey Williams dahil dito sa TNT, posible subukan nila si Calvin Abueva sa Magnolia. Hindi man masasabi na go-to guy ito si Calvin Abueva. At least yan madedependehan mo pagdating sa depensa. At isa yan sa siguradong makatutulong dito sa Converge Fiber Xers. Kaya sa tingin ko bukod dyan, baka si Jason Perkins subukan na rin kunin nitong Converge Fiber Xers. Alam natin medyo nag-i-struggle talaga itong Phoenix Fuel Masters. Kaya nga iyan ngayon ang pinag-iisipan mabuti ng management ng Converge kung sila ay gagawa ng major move. Pero sa tingin ko dapat at least subukan nila yan. Sigurado na magiging malaking tulong sa Converge kung makakakuha pa sila ng isa pang player na pwede nilang asahan pagdating sa scoring. Lalo na at may pressure na sa Converge na mag-perform dahil ngayon mataas na expectation sa kanila dahil nandiyan na nga si Arana and of course itong kanyang twin tower partner na si Baltasar. Shout out kay RG Bueno at Talina family, kay Ireneo Salangsang, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Dalmasio de Guzman, Malyari Mascariñas, kay Anthony Alon. Pinabati din natin si Dexter Domer, si Enju at yung iba pa natin taga-subaybay.